Okay, musta mga Epektos? Perf de Castro to at welcome dito sa channel. Meron akong very special guests, si Pido at saka si Livon. Hello! Sign A now and then. Okay, kinidnap ko muna sila sa hotel nila para maggunta ang gitara. Wala namang program. So, tatakbo lang tong camera habang nagkakwentuhan kami. So, bala kayo. Kuha na kayo ng kape tsaka snacks. So, first time magamit nila Pido tsaka ni Livon tong Shabat. Ito yung kuha ko ngayon eh. Akala ko hudyong ano nito eh. Hudyong? Okay. Kanyan. Shabbat is yung Sabbath day, di ba? Oo. Pero yan yung apelido niya. Kaya isang bilang. Okay. Si Avi Shabat. Bait dun. Pero yan yung naramdaman niyo yung difference kaagad, no? Paghawak. Basta totally different siya. Hindi siya yung the usual na alam mo, gitara. May something. May espiritu na agad din. Paghawak mo. Kung nagigitara yung mga apostol, ito yun. Ganun. Yung tag dito, yung pag NAMM show, delikado dumaan sa booth niya eh. Talaga ba? Bakit? Hindi, Mapapabili ka. Nadadali ako eh. Ganun ba yan? Oo. Ito, kwento eh. NAMM special na model to. Mm-hmm. Ito yung actually yung una niyang ginawa na may Floyd. Kasi mas vintage siya eh. Okay. Mas vintage style. Wow. So ngayon, nung nagsawa na siya sa 60s tsaka 70s, 80s na. Oo. Late bloomer pala siya. Hindi, pero yun yung kanya, yung... Tapos ang kalokohan din niya, yung pagmumukhain niyang luma. Sa relicking, ganun. Pero... Kasi may extra cost yun eh, di ba? Oo. Pero may pang-asar din siya dahil, kuwari, naka-relic, di ba? Pero naka-figure top yung ilalim. Alam mo yun. Pipinturahan niya ng pangit, pero may reveal na mag-aaral yung... Di ba? Pang-asar lang sa mga purists. Parang PRS, pininturahan mo, just kinaskas mo. Ganun. Parang ni-spray paint mo, tapos humor, no? May ganun siya eh. Pero yung... kaibahan din yung materials niya, lahat ni klase. Kahit hindi itsurang premium yung ilalim. Kaya yun? Wood science. Wood science. Yun. So, anong kahoy nito? Alder tsaka maple. Okay. Itong tas one piece maple. Solid yung yung maple na ito. Yung kanya. So, yung inlay din niya, may maple din para hindi halata. Pero yung neck niya tsaka yung fretboard isa. Style kan. Yung sinunang Fender na construction. Tas yung... I think Clapton, ganun. Yung mga maple board na Fender, ganun. Yung may skunk stripe sa likod. Isa one piece yung fretboard at saka yung neck mismo. Kaya iba yung sustain niya. Iba yung kan. Yan. Lahat ng nakakatugtog ng Shabat na napapansin nila eh. Kakaiba talaga. Ang malaking tao. Paano may height requirement? Hindi naman. Para standard lang yung YouTube. Bigay natin sa magaling na gitara. Patay. Yung pag umahawa kayo ng gitara, una nyo hinahanap? Ganda question. Actually, una mo naman makikita itsura, di ba? Tumanda na ako, di na ako naniniwala. Oo nga eh. Hawakan mo. And then, next tunog. Well, feel mo na, di ba? Tapos yun, na-discover ko, wait, kasi pag may edad ka na, medyo importante na rin yun. Yung balance. Okay lang na medyo mabigat, pero pag balance, hindi mo hindi yung dive, no? Minsan may weird, di ba? Tapos yun nga, lastly, tunog. Sige. Ako parang parang nung binili ko yung Music Man ko, may resonance yun eh. Yun pa pala na nararamdaman mo na hindi pa siya naka-plug. Na feeling mo okay na. Tapos nung sinaksak ko. Nagre-ring siya ng maayos. Parang
Ako hinahanap ko yung nararamdaman mo siyang gumagalaw. Oo. Di ba? Kasi parang buhay yung gitara. Pero totoo yung itsura. Kasi yun ang una eh. Oo, kasi kahit yun yung pinakamagandang tumunog ng gitara sa buong mundo, kung pangit, hindi mo tutugtugin eh. Or kung hindi bagay sa'yo, di ba? Parang huli mong dadamputin. Mamaya na. Teka, diba? Galing sa taong grasa yan. Pag-recording ka naman. Di ba? Hindi ka pwede sa wedding gig. Di ba? Kasi kung din eh. Kahit anong sabihin mo, yung kaibigan ko sabi niya, kung din eh, ang gitara fashion accessory din. Oh, then, well, part naman kasi din ng trabaho yan eh. Lalo na pag career mo, di ba? Oo, kaya yung, kumbaga, yung mga misis natin, binabagay yung bag sa sapatos. Gitara sa sapatos. May bag ka pala. Louis Vuitton pala. PRS ako dito. Di ba? PRS. Yun. Tapos, ngayon, pag mula dati, kung ikukumpara mo yung ngayon na preference mo ng gitara sa dati, malaki ba yung pinagbago? Oh, well, ang una ko, magkagitara lang eh. Doon tayo mag-umpisa eh. So, nung meron na, kakaroon kayo ulit ng pambili. So, yun, nag-umpisa ako. Tawag ko doon, Ibanez Face. Yun, so puro Ibanez. Ganun. Tapos yun na, nung nakita ko si Menchu Bustol, alam ko ano yun, jazz. Gumamit siya ng Strat, mga Algero. Ano yan? Yan ang, sabi ko, yan ang. Yung Strat naman. Tapos, ang tagal ko bago tumawid sa... Oh, by the way, yung una kong gitara was an AS200. So, that's parang Les Paul, pero parang 335. So, semi-hollow yan, di ba? Doon muna ako nasanay. Tapos, yun, super Strat kagad. Yung mga Ibanez na The Floyd. May time pa nga, yung sinasabi ko na, gusto ko lahat ng gitara ko naka-Floyd. Maraming horror stories yun. Pag naputulan ka. Hindi, madali. Basta hindi ko mapuputol. Basta, kasi hindi mo kailangan magpalit ng string. Kaya ano yun, dinadamihan mo yung ano. Yung rolyo eh, no? Buong string yung naka-rolyo sa... Yun nga alam eh, mga mark na yun. Teka, ilang ano na hila na ba to? Yung Ibanez ko dati na RG550, umabot yata ako ng 8 buwan, hindi ako nagpalit ng string. Talaga? Kun lang. Basta dito napuputol. Dikit lang na higit eh. Dikit lang dikit. Umabot yun sa yung string, hindi ko na matono. Wala na. Palitan mo na ako. Ako nun, nung nag-uumpisa ako, pawisin eh. Pilipinas pa, humid, di ba? Grabe. Parang one set a week. Kasi dati, pwestuhan, araw-araw, pakyawan eh. So yun. Pakyawan. Kumbaga, liit mata, laki kita. So yun, natapos yun nga, pumunta ng Strat na mga medyo traditional na yun, medyo matagal kasi pag tumawid ka na doon sa mga iconic na gitara, iba na presyon to. Iba na ipunan nun. Saka tsempuhan. Ito yun. So ngayon, okay naman ako. So dami na eh. Ano na yung go-to mo ngayon? Hindi. Ito yung kuwela. Parang, kasi since meron akong mga iba-ibang gitara, iniikot ko yun. Okay. Para nang, kasi pag hindi mo ginamit, sisira eh. Matiteng. Magtatampo. So, ang go-to, yung Strat ko pa rin na pula. Okay. Yung bastardized na Clapton. Iba siya doon sa mga lumalabas na Clapton. Salamat ko, nung binili ko pala yun, may minod yun. Yung PC board. So pag kinrank mo yung yung boost niya, malinis pa rin.
Okay. Anong ginagawa? Parang isa-set ko lang sa gitna para kung kailangan mo sumol. Okay. Maganda yung ano. Tapos parang ano talaga, yung parang baso. Yung glassy. Iniwan ko yung ano yun eh. Kay Limon for a while. Noong nag-acoustic ako. Pakagara yung gitara niya. Ikaw, Limon, ko naka-Anderson ka na. Anderson ngayon. Pero bago nun yung Music Man na Petrucci. Pero ano ko pa rin eh. Main acts ko pa rin yung ano eh. Yung Music Man. Lalo pala sa Pilipinas. Si Anderson, kasi nga hindi ako masyadong sanay sa ano eh. Dun sa yung pickup niya. Dahil low output yung nakakabit dun. Mas sanay ako, mas kabisado ko yung tunog nung ano eh, nung Music Man. Sa daliri. Yun, sa yung feel eh. It's all about the feel. Tsaka pogi yun eh. Yun yung pang-wedding na gitara. Yung iniingat-ingatan siya. Makinis. Uy, malaki budget. Ikaw muna. US tour, ikaw. Nung pinanood ko yung show niyo nung isang gabi sa malayo, ang garbo ng top eh. Di ba yung Carly Maple? Yun yung sinasabi mo kanina na parte ng itsura yung ano. Kasi isipin mo yun, nasa malaking stage, di ba? Sabihin natin, magarbong gig. Tapos yung gitara mo, parang hindi bagay. Parang speaker ng ano, ng patis. Tapos parang hindi convincing sa audience. Parang, ba yan? Unless silang daw ka, di ba? Hindi, unless yun yung image mo. Correct. Di ba? Siyempre, kailangan ibagay sa image. Kung yung image mo upscale, tapos yung gitara mo medyo dugyot. Pero may ano din yun, may upside yun. Amerika ka din, dami pera ng mga Pilipino dito eh. Kawawa naman siya, luma na yung gitara. Bila natin ang gitara. Sa bahay, pwede. Joke lang yun. Style. Style mo, bulok. Tapos, bukod doon sa dalawa, may iba ka pang ginagamit? Yung unang gitara ko, Strat eh. Kuwela yung kwento nung gitara na yun. Kasi ano yun eh. Yun yung kasama ko pa siya. Bago tayo. May isa pa? Dito yung brown. Kasama ko si Jed. Okay. First band ko kasi yung wife ni Itay ngayon. Ano yun eh. Sumali ako ng banda, wala akong gitara. Nanghihiram lang ako. Okay. Sabi nung bahista namin, yung ginagamit ko sa rehearsal, yun yung hinihiram ko na gitara. Nung time na sasabak na ako, magigig na kami, kinukuha na sa akin yung gitara. Sabi ko, Chong, problema. Bakit? Wala akong gitara eh. Ganun ba? Sige, kausapin ko si Ricky. Si Ricky Trinidad yung manager na time na yun. Tignan natin, baka pa-loan ka ng pambiling aratig. Tapos, mabait nun eh. So, niloanan niya ako ng pambili ng gitara. Parang yung bili ko doon, parang 14,000 lang ata. US na Fender. US na Fender Strat. Yun yung unang-una. Tapos, hinuhulog-hulugan ko yun. Parang every week. Kasi yung tugtog namin nun, 8 times a week. Yan, dami talaga eh. Grabe. 8 times a week. Pero inabayaran ko sa kanya, para mga kalahati lang. Kasi nung time na aalis na kami sa kanya, basta nagpalit kami ng pangalan, tapos yung ibang membro nawala. So nagpaalam kami kay Ricky. Sabi ko, sir, tutuloy ko pa rin yung yung bayad. Sabi niya, hindi na, sa'yo na yan. Nice. 7,000 Strat. US. So yun na pala yun. Yun yung ginamit ko nung magkabanda na tayo. Tapos nagkaroon ako ng Ibanez. Bumili ko ng 6-string. Tapos nung time na nauso yung mga gent, nakikinig ako Periphery, Animals as Leaders. Bili ako ng 7-string. Bili ako 7-string. Sabi ko, pang recording lang sa bahay. Hindi ko naman siya nagamit. Ako ng Diyos. may kwento ako sa 7-string eh. First time ko na-meet si Noel face to face. Gig sila sa hotel, Second Wind.
Tapos, kung ako nun, fanboy ako ni Noel nun eh. So, lahat naman tayo eh. Oo, pero nung, as in, tameme ako. Kasi guitar god talaga. Oo, ganun. Tapos nagwa-warm up siya. So, parang ganito kalayo. Tapos, siguro siya, parang napansin. Nag-break the ice. Ano ba gitara mo? 7 string, sir. Kaya, ano yung isa? Nag-aaral ng tanong. So, ano sasabihin mo ron? So, lalo ako natabib eh. Sige, sa soundcheck na ako. Parang si Miyong eh. Yung una kong nakakasama. 4 string. Wala ka mong pan. Ito nga 4 na string. Gusto ko mang bawasan. Anong problema? Dadagdagan mo pa. Pero meron na ako sagot dun. Di ba? Kaya tanongin mo ako. Sige yan. Bakit 7 string? Ano mo yung isa? Pag napatiran ako, may 6 pa. Mismo na. Pwede. Kaya, pero wala. Kung ako nun eh. As in talagang fanboy na... Tapos pag tinanong ka ng wala ka masasagot. 7. Saan gaano ka bababa yung ano? Low B. Low B. So parang 5 string na bass. May isa pa sagot doon. Ano? Pag tinanong ko bakit 7 strings, kasi pag hassle yung bahisa, pwede mong tanggalin. Ako na papapel. Ako na. 8 pa budget mo. 8 string yun. 8 string. 8 string, oo. Kaya lang, napansin ko rin yun eh. Kasi nung tumigil ako mag-electric, nag-aral ako ng classical. Nakita ko nag-10 string. 10 string, di ba? Kaya, yung mga multi-string na gitara para sa akin, mas solo instrument siya. Solo tayo. Para yung wala kang kalaban. Pag electric pa rin, mas masaya pa rin may kasama kang bahista. Oo naman. Oo. Iba pa rin yung ilalim na binibigay yung pundasyon ng ano yun. Unless hassle siya. 7 string. Hindi pa parang nakatambay yung 8 at saka 7 strings. Mais ka. Mais ka. Probi ka, probi. Pero kung din... Sino yun? Wala, hinahanap ka na. Uy, speaking of... Ano ga? Kapatid, hanggang kailan nga kayo ng LA? Hanggang Thursday. Hanggang Thursday. Pero balik tayo Monday. Tinan mo. Ano ba kayo? Tuesday, Wednesday? Oy, magagawa mo dyan. Si Noel. Si Noel, Nag-uusapan nila. Tinawag natin. Ikaw yung pinag-uusapan namin. Oo. Ito, nakasaksa kami sa Magna to, no? Ang ganda, no? Ang ganda. Solid to. Yung lahat ng mga yung sinasabi mo, creamback, puro made in China na. Sa akin, kaya ang tagal ng either scam o kaya mid-November daw magkakastock. King Patrick. Anyway, yun lang, sige. Okay lang. Mismo ka. Mismo eh. Master! Mataas yung nakataas yung radar ni Noel. Pinag-uusapan. Para akong pinag-uusapan ng gitarista. Tawag nga. Biglang tumawag. Hindi namin pinlano yun. Galing. Asara ba tayo? 7 string tsaka 8 string eh. Pero, ngayon, Okay. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Backtrack tayo ng konti. Origin story. Okay. Paano ka na hilig mag-gitara? Well, kababata ko yan si Noel eh. So, barkada niya yung mga utol ko. Siya rin. Siya, gitna eh. Nung bata kami, nakikipaglaro siya sa akin, pero kaibigan niya yung kuya ko. Parang gano'n. So, tapos, nagigitara siya.
nung lumalaki na, teenager, tas yun, nakikita ko sila. Ako yung nag-observe na, gusto ko rin. So, long story short, doon ako nag-engganyo mag-gitara. Oh. Until, yun na, nung banda na siya, pinasession niya ako doon sa isang banda niya. Kasi may racket yata siya or something. Wala akong alam sa electric kasi acoustic lang yun. No? Pinahiram niya yung gitara at saka yung overdrive. Tapos after nung gabing na yun, mga couple of years, I guess. And then, mga ano lang pala. Few months. Aalis siya. Babiyahe? Oo, aalis na dun sa banda. Okay. Tapos, sabi ko, ako na lang ipalit mo. Ano kulit? Talaga, gusto. Oo. So, yun. Yung bandang yun, FM, ito yung naging side A later on. Okay. Kaya, galing. So, doon, from there, ito, tuloy-tuloy na. Nagano pa ako pala, after nun, nag-extension ako. Kasi gusto ko mag-conservatory sa UP. Sa UP. Yung airpod ko sabi, gawin mo na lang hobby yan. Yung typical. Okay lang. So, nagano pa ako PSBA. Wala akong naintindihan. Ayun, second sem. Wala na, hindi ko na tinapos yun. Banda na ako. Okay. So, yun. Sabi ko, sige, gawin ko muna to para may pang-tuition. Wala na eh. Ito pala yun. Masarap na pala. Hindi pa ako nakakaipon masyado. Hanggang wala na, yun na yun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Ikaw, Libon? Ako, ano ba? Kasi, ang yung pamilya namin, puro folk singer yung tatay ko eh. Tatay ko, okay. Si Tito Topper. Yun yung unang impluensya ko eh. Puro folk songs. Yung listening namin nung bata kami kasi tatay ko, leader of the band. Leader of CSNY. Japan. Pero heavy CSNY. Yun yung mga listening namin eh. Tapos nung grade 6 ako, meron akong kaklase na marunong mag-gitara. Ano na yun Guns N' Roses yung time na yun. Bon Jovi, Guns N' Roses. Tapos tinutugtog niya yung Knockin' on Heaven's Door. Gusto ko matuto mag-gitara. Akala ko, welcome to the jazz kasi. Kasi pag tumutugtog siya, doon nakakumpul lahat Medyo, parang maganda idea. Yun na. So nagpaturo ako sa kanya. 3 chord lang G, D sila. Time na yun. Tapos, nung Christmas party, yun na. Ako na yung rhythm, tapos siya yung nagli-lead. Tapos nagdire-diretso na yun from there na nahook na ako sa gitara Tapos hanggang from Guns N' Roses, nung first year high school ako, punk naman. LA 105 yung time na yun. Nakaabang yung Nakaabang yung tape ko doon kasi pag may nagustuhan akong tugtog, record. The Woods, Philippine Violators, yung mga listening ko noong time na yun. So after that, mga Green Day, tapos napunta na ako na Megadeth, padilim na ng padilim. Metallica, Dream yun na, dumilim na ng dumilim. Tapos yung first kong tumugtog talaga professionally, ang kasama ko yung tito ko, yung folk singer ko si Tito Topper. Noong time na wala akong ginagawa. Gusto mo mas sumama sa akin. Sabi ko, saan? Tugtog ako. Ang gagawin ko doon. Wala, sundot-sundot ka lang. Solo-solo ka lang. Dalawa kami. Dalawa kami. Ako yung tiga-adlib. Tapos wala akong idea kung ano. Palabong. Kung anong key yung tinutugtog niya. Hindi ko alam yung mga chords Basta, tetesting ko muna ako. Okay, pasok. Pwede tayo mag-umpisa. Tapos yun, from that, nag-show band na ako. Kasi may, pauwi ako Nasa jeep ako, may nakasakay akong barkada ko na rin. But nagbabanda siya ng time na yun.
tumutugtog na sila eh. Sabi niya, "Hoy, naghahanap ng gitarista sila, Jojo." Ewan ko kilala niya yung Signum. Signum. Nag-record sa studio yun eh. Yun. Naging kabanda ko yung drummer no. Okay. Nag-show band yun si Jojo. Okay. So, nung time na yun, hinahanap ako ni Jojo. Saan kaya si Liwan? Sakto, nagkasakay kami sa jeep nung isa namin barkada na bahista. Uy, hinahanap ka ni Jojo. Kailangan ng gitarista. Punta ako doon. Audition ako. Yung audition, parang formality na lang. Pasok ka na. Na-politika na. Wala sa'yo, Brad. Pasok ka na. Tapos yun, after nun, kila Itay na ako. After ng show band. Wave, Surreal, tapos kila Itay. Tapos, nirekomenda ako ni Itay sa side A. Okay. Kasi, nung time ni session lang. Sabi na, si Kay Dennis mo ata, sinabi yun. Hindi, kay Joey. Kay Joey. Kasi nagre-record ako nung album ko na yung solo album. Unang solo. Unang solo. Yun, then, inaya ako. Sabi ko, naku, paano ko gagawin to? Nasa gitna ng recording. So, hindi ko maiiwan. Si anak, yan. So, yun na yan. Tinawagan ako, 2 gig. Session, 2 gig. Sabi, sige. Nasa bus pa ako nun papunta ako kay Paolo ata ako tumutugtog ng time. Paolo Santos. Tawag sa akin yung PA ng side. Si Livon ba to? Yes, si Livon to. Pwede ka ba sumession? Nung time na yun, kahit sino, tinutugtugan ko. Sige sir, kanino? Side A, Diyos ko po. Kinabahan ako. Nice. Kinabahan na ako nun. Tapos, sabi ko, paano yung mga pyesa, sir? Hindi. Kita tayo sa ganito, bigay ko siya yung CD. CD pa lang, wala pa. Hindi pa masyado yung mga email. Dati nga, cassette nga lang, di ba? Binigay sa akin yung CD. Tapos sipra ako. Kuwela. Sinipra ko 2 CD eh. Tapos gumawa ako ng chart. Chord chart para lang hindi ako mawawala pagdating ng gig. So, punta ako ng gig. Alam ko, prepared ako eh. Nasipra ko lahat eh. Tapos binigay ko kay Naldi yung yung listahan mga nasipra ko. Sir, ito yung mga kanta na aral ko. Tingin niya. Hindi na namin tinutugtog to eh. sabi. Ang dami nun. Ang dami. Isipin mo, dekada na yun. Hindi namin tinutugtog to eh. Naku, patay tayo dyan. Sabi niya, ito, line up ako. Line up siya. Jamin mo na lang. Putya, sumession ako 2 gabi, ginajam ko yung mga may key dun sa bawat kanta. Grabe yung pawis ko, no? Kasi sila, solid sila. Kabado na. Kabado ako, no? Pero nakalusot naman. Pero grabe yung ko nun. Hindi, kun yun eh. Anong year yun? 2004. Anong buwan? Kasi pumasok ako sa kanila, October. Pero siguro before. Okay, so hindi ko na, kasi September 2004 ako lumipat dito eh. So hindi ko na naabutan yung balita yun. Basta, pero the following months, nung nakasettle na ako, tapos dumating sa akin yung balita, yung bagong gitarista ng side A, naka-John Petrucci. Ay, nakabili na ako. Naka-John Petrucci. Pucha, prog. Prog na ang side A ngayon. Dahil lang sa gitara. Hindi, di ba? Kasi Dream Theater eh. Tapos yun na nga, naalala ko lang yun kasi nung sa show nyo, yung afternoon. Prog nga yun. Alam na this. Ano ba siya influensya? Anong galing? May aha! Hindi. Basta nandun ako sa likod nung soundcheck, sinountcheck niya yun. Tapos yung akala ko, binabalanse lang yung gitara at saka yung drums nung kinakagkag mo yung tapos nung show na mismo.
Totoo pala? Oo, totoo. Tapos ang galing, nakasync sa, yung mga hit nakasync sa video. Oo, okay Ganda na effect nun Anyway. Technology, Tapos, nung time na yun, paano yung research mo? Ano yung... Mga pinakikinggan ko? Oo, hindi. Saan mo nakukuha yung ina-apply mo sa gitara? Kasi, may time nung Ibanez phase. Puro Lucater. Pero nung una, Benson, Carlton, mga ganon, Earl Clue. Tapos yun, nung rock, Lucater talaga. Tapos after nun, hindi naman tinaman, pero naging pop So, nakalutang lang. Tapos, about mga 1 decade na nabili ka ako blues. Okay. So, pa-konti ng pa-konti. Maraming, YouTube pa rin. Pero dati, kanya puro listening. Yung listening, tsaka Sipra. Ngayon hindi. Tamad na ako mag-ano. Pero, kumbaga kukuha ko ng konti, i-analyze ko paano magagamitin yun. Yung mga ganun. Okay. Ngayon, actually, uso sa Pilipinas yun yung huwag ka mag-tab, mabobobo ka dyan. Yung mga ganong mentality. Pero sa akin, okay lahat. Depende sa'yo yun. Kung ano yung pinakamadaling way para matuto ka, ganun ako wala namang, hindi naman sinabing, kailangan ito, hindi, marami. Parang dati may stigma na, pag nagnonota ka, legit. Pero hindi naman totoo yun. Importante yung tenga pa rin. Kung paano ka madaling matuto, yun yung the best, di ba? Nabanggit mo kanina, nag-chart ka. Saan galing yung research mo? Kasi rumarakit na yung take ko nun. So, di ba, paano nauso yun And then nung time na nakikinig na ako ng Dream Theater, ina-analyze ko yung nila mga parametric modulation nila. Hindi ko pa alam na yun yung term ng time na yun. Di ba yung mirror, yung... Na-analyze ko, tapos biglang nag-iba ng ganito to. So, binalikan ko yung mga libro ko nung elementary ako, yung mga nota. Research. Ayun, medyo na-gets ko yung konsepto. Doon ako natuto mag-chart. Okay. Doon ako natuto magbilang ng bara. Na may 4-4 pala. Tsaka tulong din ni Jojo, yung drummer na Signum. Kasi may binabanggit siya sa akin na, jam tayo, 7-8-9-8. Yun. 7-8-9? 8? Yun, tapos ini-explain. 7-8-9-10? 7-8-9, bumalik ng 8. Tapos in-explain niya sa akin, yun pala yun. Nagkaroon ng time nun, di ba? Lahat ng drummer gustong tumugtog sa 7. Oo, yung mga, tsaka, ano tawag mo doon? Boy Nicolaiuta yun Polyrhythm, mga gano'n. Ang sakit sa ulo. Pagpipilitin yung 7-8 sa 4-4. Oo. Pero tinutugtog mo, hey. Di ba? Bumabaliktad. Nagkanyan. Sumakit ulo nun. Kasi sila Mamar, tsaka sila Bagets, di ba ganun? Baliktaran. Tapos yung drummer ko si Wendell. Si Wendell, gusto niya yun. Pucha, nakaspuesto kami sa Hobbit House, blues. Blues doon kita una na panood. Talaga, okay. So, tapos biglang mamaya, may kumakalampag sa likod ko. What dito? Diretso lang. Don't me. Hindi, pero okay naman. After a while, ang compromise namin, sige, bibigyan kita ng isang party na pakawala ka kahit ano gawin mo. Pero yung iba, tulungan mo lang ako. Steady ka lang dyan, steady. Sa Hobbit House nga pala nun. Ikaw, una ko napanood sa Bersomina. Wow. Yun yung yun yata yung Buter na Strat na... Okay pa siya nun. Tapos nung later on, yung pinakabitan ko. Pina-Floyd. Oo. Medyo... Knowledge. Okay, pinabalik ko naman ulit.
Tapos binigay ko kay Pao yun. Okay. Nabalik naman. Nabalik naman, tinapalan. Okay. Tapos binigay ko kay Paul Santos. Kala ko lang daw eh. Di ba yung signature strat niya ngayon? Hindi binalik sa strat trem. Pero may Floyd route pa rin. Ganun. Pero strat yung strat 2.0. Pero para kinopya lang ko ano yung itsura ng strat niya. Wala namang reason kung bakit. Ano lang, yung para, itsura lang. Inarte niya lang. Kasi parang yung Jaco na baho, di ba? Ganon. Yung faithful replica. Na gano'n. Tapos, ikaw, una ko napanood, dito na. sa LA. Kasi nga, nung nag-side date ka, dito yun yung lumipat ako eh. Tapos tuwing uwi, parang nangyari sa atin last month, sali-saliwa. Kasi yun yung, kahit nung nandun pa ako, nung gigs, pag working musician ka, bihira kayo magkita eh. Unless pagkatapos ng gig dun sa Tambayan, doon naman. Doon. Parang palengke yun eh. Diba? Kung hindi Rufus, Berus. Yeah. Rufus, no? Yun lang naman yun eh. First time ko tumambay ng Rufus eh. Nakikita ko sila, Diyos ko, puro superstar pala lang dito. Mga kan, tas sila Koyang. Sila Koyang. Sila Koyang. Lagi nandun. Tas, ngayon, anong pinakikinggan nyo ngayon? Ngayon? May listening, may bago bang listening o? Yun pa rin. Si Greg Koch, yung mga producero, sila Josh Smith. Tapos, simple ako ng Carlton pa ulit kasi iba talaga yung mama. Tapos, Cory Wong. Yan. Iba naman. Iba yung... Si Litieri napapakinggan mo rin? Oo, nako. Galing nun. Pinanood ko siya dito. Paka-groovy nun, na yun. Yung episode na gines nila si Carlton, tapos si Litieri nandun. Ganda nung episode na yun. Kay Cory Wong. Wong Notes. Wong Notes. Grabe ko na yan. Ang dami nang magagaling ngayon eh. Mga lumalabas leaps and bounds. Kasi nga dati, tayo radyo, cassette. Research, limitado. Ito, visual. Pag hindi mo makuha, YouTube. Di ba? Saktuhan eh. Kahit mga batang gitarista sa Pilipinas, not in particular mga gitarista, mga musiko, yung mga bata sa Pinas, yung mga bata. Iba, pati taste eh. Andun na kaagad eh. Ilang taon ka na ulit? 13 po. Si Kwan, di ba? Si Isaac. Isaac Flores. Kanyan. 16 na yata ngayon, pero nung nakita ko yung 14. May pindot eh. Iba yung... Basta, parang matanda na. Mama na agad. Pero nagsimula siya, 5 years old. Ganun kaaga. Ganun kaaga kasi wala, mahilig lang talaga. Hindi kaya incarnation yun ng nasapian. Nasapian. Unfair eh. Hindi, maganda rin kasi ngayon dahil yung generation ngayon, mas suportado ng parents. Usually. Kasi ito din yung mga nanonood ng banda nung araw. So, mas maluwag. Naintindihan nila na hindi yung iba na lang kaya ang pasukin mo. Hindi, di ba? Ako, inabot ko din yun. Yung happy na lang. Pero, wala eh. Matigas ang ulo. Hindi. Defined na yung landas mo. Which is good. Dahil, kumbaga, headstrong ka dun sa gusto mong gawin. As compared to gumraduate ka na, anong career ba pipiliin? Di ba? Yung, depende sa susubukan mo lahat. Tapos parang, wala, ganun. Napakaswerte natin because yung path na pinili natin is yung gusto natin gawin. Awa ng Diyos nag-survive. Hindi, pero tingin ko naman kung kasi kung gusto mo talaga, gagawin mo ng paraan eh. Diba? There's no room for failure. Kasi yung sinasabi ko rin sa pag may nagtatanong sa akin, yung career advice, ganun. When you're ready for New Pedal Day,
Use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Yung sinasabi nilang law of attraction, yung pag minanifest mo, gugustuhin mo mangyayari. Pero ang isang part lang yung gugustuhin mo eh. Pag ginusto mo talaga siya na mangyari, lahat ng kakatuwang nun. Yun yung magiging guide mo para mangyari yun. Di ba? Kumbaga, hindi yung, gusto kong tumugtog, pero magbebenta muna ako ng, mag-online selling muna ako ng, di ba? Hindi, pero kung gusto kong tumugtog, sige, magtuturo muna ako ng gitara para makatugtog ako. Or what? Related yun. Or di ba? Yung kumbaga yung goal mo inform lahat ng actions mo para papunta sa goal. Sa goal. Nakaset para doon sa isang one thing. Yun yung hindi nagiget ng karamihan. Tsaka marami din yung iba na ito lang gusto kong gawin. Kailangan mo palang sumipra. Patay. Diba? Meron din ganun. Yung ako na. Walang compromise. It takes a lot of patience. Oo nga. Patience, perseverance. Tsaka hindi enough yung gusto ko. Kailangan gawin mo rin. At saka parang kung trip mo talaga di ba? Parang ako ng time na ang sipag ko mag-practice. Kasi gusto kong maging rockstar. Gusto kong maging parang sila Marty Friedman. Pangarap ko yung ganun. Balang araw, kaya ko yun. Pero practice na lang muna ako. Tapos parang darating na lang yung pagkakataon. Kumbaga, equipped ka. Pag humarap sa iyo yung pagkakataon na may opportunity na pwede na ako magbanda. At least equipped ka na, pwede ka na pumasok. Ready ka. Yun nga, yun yung sagot. Kasi may mga patawa lang, di ba? Practice makes perfecto. Nobody's perfect. Di ba? Pero hindi ka nagpa-practice para maging perfect ka. Nagpa-practice ka para maging handa. Kasi ang pinagpa-practice mo yung perfect na opportunity. Handa ka. Hindi yung hindi perfect yung tugtog mo palagi. Di ba? Minsan pag perfect, di ba? Pag sobrang linis, boring. Boring. Pero yung sumabit ka naman. Pero yung perfect na moment na yung kumanto yung drummer, tapos kasabayan mo ng ganito, hindi planado, yun yung moment. Parang alalami sa Last Samurai. Yung tinulungan siya ni Tom Cruise mag-honorable death. Tapos nakita niya yung cherry blossom, perfect, ganun. Yun yung hinahanap natin, yung perfect na moment. Di ba? May tawag dun na parang wag na lang mahirap. Parang zen moment. Exactly. Yun, hindi naman yung hindi ka na magkakamali. Baduy naman nun. Kasi kailangan ka magkamali. Kasi yun yung guide mo na, yun yung nagsasabi sa'yo na nagpupush ka palagi. Kasi yung walang mali, safe zone ka lang lagi nun eh. Hindi ka natuto ng tama nun. Pag hindi ka nagkamali. Tsaka hindi ka nag-i-strive mag-improve kung hindi ka na nagkakamali. Kung hanggang doon ka na lang, ito ka na lang. Hindi pa Para kang gusto kong mag-swimming pero takot ako sa tubig. Or dito lang ako sa 40. Dito lang ako sa 40. Hindi yung pupunta ka sa gitna ng dagat, di ba? Basta abot na pa ako Ganun. Okay, so pucha, lumalim bigla. Hindi, pero okay. Ngayon, hindi, ikaw pala. Ano listening mo ngayon, Limon? Ako mas mas medyo
kalmado na yung pinakikinggan ko ngayon eh. Hindi, nakakatawa nga kasi gitarista na side pero Marty Friedman, Megadeth. Yun yung mga una eh, talagang heavy. Pero ngayon, ano na eh, pinipilit kong matutunan yung blues eh. Ay, ang hirap pala no, kasi kala ko dati, pentatonic. Pentatonic ka lang, okay na. Hindi lang pala yun. Thank God for John Mayer kasi dinala niya sa binalik niya Tsaka sa mainstream. Ngayon pinakinggan ko sila Ariel Posen, sila Joey Landred, yung mga nag-slide. Dati tinitingnan ko si Derek Trucks kaso. Medyo mahirap na to. Medyo mabuti si Derek Trucks. Parang nakakaduda sa sarili pagka hindi na slide, boses na eh. Boses na eh, di ba? Tama yun nga, tawag nila yung gospel na style. Ano sabi ni John Mayer? He sounds like a big fat black woman. Di ba? Pero, so mas blues. Tsaka yung yung mga production ng mga kanta yung pinakikinggan ko. Okay. Then, medyo interested na ako sa pag-arrange, kung ano yung mga... parte na ng kanta. Yung mga... kung ano mga tunog yung ginagamit. Not particularly yung kung ano lang yung mga gitara na... mga linya ng gitara, gitarista. Kabuuhan na. Yung buo na eh. Sarap kasi parang hindi na... Tool mo yung gitara, pero hindi na nakafocus ka sa gitara. It's all about the whole thing. Big picture. Big picture na. Galing. Ano yung ideal mo na guitar sound? Kung depende sa kanta. So, pag live ka naman tumutugtog, di ba? Hindi naman unless 5 yung gitara. Ito na lang. Ano yung go-to mo? Pinaka pa rin ng Strat. Although, ganda ng Les Paul. Pero hindi... Ang hirap magkumuha ng tone na pang Pangkalahatan. Funk. Funk. Ang hirap mo dun wala. Yung kalansing, no? Yung kalansing. So, Strat, aling pick up? Neck definitely. Pick up. And the in-betweens. Okay. Yan yung mga gamitin. 2 and 4. 2 and 4. Ikaw? Ako yung ideal guitar tone mo? Ideal guitar tone. Ang clean tone na hinahabol ko yung clean tone ni Itay. Nice. Yun siya yung research ko nun. Kailangan makuha ko yung clean tone nito. Pag nagtitimpla ako, yung clean tone niya talaga yung hinahabol. Pero ngayon, yung kasi IR, di ba? Sa kanya ako nagpatimpla. Well. Anak, hindi ko na naiintindihan. Ano ba yung IR? Kilala ko nga lang IR, si Ira eh. Peace, Ira. Oo nga, tagal ko na hindi nakikita si Ira. Sa dirt naman? Lucater yung tinitignan ko sa okay. Oo, sarap ito. Says nun. Oo. Lala ko yung si Lucater nun yung nag-guest siya kay Lily Litinauer, yung Cambo. Oo. Yung Cause We Ended as Lovers. Pucha. Sinibog niya si Lily Litinauer. Hindi, di ba? Oo. Ano naisipan mo? Bakit yung pyeso pang yan? Tapos si Lucater yung guest. Di ba? Why? Di ba? Tapos halatang pinagpapawisan ng malamig kasi nag-slide tapos nagbago ng isip tapos Teka. hindi pumupuga eh. Tapos pinaunan niya si Lucater. Tapos yung si Lucater yung nakapikit tapos yung kagat-kagat yung dila, di ba? Oo. Wala, in the zone na eh. In the zone na si Lucater. Pucha, pati sino yung drummer nila? Doon? Kalimutan ko. Basta sikat na itim din yun. Pag gilabas, naging rock yung palo. Yun si Chambers. Hindi si Chambers yung sinauna. Ricky Lawson, mga ganun. Hindi, payat na. Basta dati kilala ko yung pangalan nun eh. Tsaka si Anthony Jackson yung ayun voice 6 string.
talagang napapa... Tsaka yung baho nun, di ba? Daming... yung Fodera na 6-string. Oo, pwede ka na mag-ihaw dun. Grabe yun. Basta hindi ko makalimutan yun. Yung nagsabi sa akin na panoorin yun, yung teacher ko dati, si Alan Tenorio, biyahero din. Tapos doon ko napulot lahat ng mga Paul Gilbert, yung mga Vinnie Moore, gano'n. Hanggang Lukather. Panoorin mo yun, chinibog niya si Ritin. Tsaka untasty na eh. Oo, grabe. Hindi kudrado eh. Oo. Basta lahat tunog, yung pindot. Yung bigat. Tsaka sarap ang galing ng ano niya, yung control, yung... Oo, sakto. Pero tas pag titignan mo siya, kolokoy lang. Oo, galing. Yung interview niyo kay Rick Beato, di ba? Oo. Hindi, may interview siya sa Sunset Sound na panoorin niyo yan. Mas kinikwento niya yung mga session dati, yung... Oo, yun pala. Si Ritinor, ano yun eh, siya yung kumbaga nag-aruga sa kanya sa session. Pinagpalit niya yung pyesa, di ba? Ubas daw eh. Ubas, nagkakalat na yan. Wow. Palit. Yun yung sirkulo nila dati. Ritinor, Carlton, sila Jake Raydon, Dean Parks, yan. Dean Parks, yun. Ay, lahat masarap eh. Iba yung grabe yun. Yung grade no? Oo. Yun yung nasa pop scene siya, pero pagka sumolo, parang pinag-isipan ng mga 2 taon eh. Oo. Pero yun, yung session, yung tag dito, yung lahat ng solo nun, reaction lang. Kumbaga on the spot. Kasi sabay-sabay kayo nun eh. Grabe yun. Yung mga kwento nila, Tim Pierce, di ba? Oo. Yung magdadala siya ng gitara, tapos para malaki yung budget siya, saka magka-points siya sa recording, kailangan marami siyang parte sa kantang yun. Oo, kasi per track eh. Per track, at saka pag naging parte ng kanta yung part mo, may songwriting points ka. Okay. Hanep, no? Kaya Kailan magkakaroon ng ganun sa Pilipinas? No? Wala eh, hindi. Iba sa atin eh. Paano nga eh, padadalang ka ng copyright takedown eh. Koink! Hindi, saka kasi, sa bahay na lang nagtitake eh. Bibigyan ka na lang ng study. Tirahin mo na sa bahay, submit mo pagka may revision. Yun yan, batuan na lang kayo ng ano. Yun na nga, ganun na nga. Pero anong studio? Wala na. Ngayon ko na eh. Actually, mas madali ngayon dahil makakapaghanda ka eh. Malilinis mo. Malilinis mo eh. Kahit gaano kalinis mo padala. Di tulad dati yung pag numra, may mga numra kung sa studio. Pressure. Medyo sinuwerte. Mabilis ako mag-record eh. Kasi alam ko, kakalat yun. Akala ko yun yung mga awa ng Diyos, okay naman. Tapos magiging paborito ka. Tapos si Alvin Nunez, arranger sa tawagan ako. Kasi malangit na waan. Pumalaw na. Pero pag tatawagan ako niyan, pwede ka bang ganito niyan? Sige, anong oras? Sige. Anong pyesa? Doon na. walang papel yun. Ito malala, one time. Pagdating ko doon, wala siya. Tinawagan ko. Asan ka na? Anong gagawin ko dito? Ikaw na bahala. Hindi, pero maganda yun. Kasi yun yung, kumbaga, ibig sabihin, kinuwala na siya. Kinuha ka dahil alam niya kung ano yung kaya mo. Tsaka alam niya magde-deliver ka. Alam ko naman na rin gagawin mo. mas ganun ng session eh. Di ba? Hindi naman yung parang audition na kailangan i-prove mo yung sarili mo. Kukunin ka sa session dahil alam nilang kaya mo yung trabaho. Kasi yung mga yun, bayad talaga ng studio eh, di ba? Yung mga allotted So, yung mga matatagal mag-record, medyo after 3 months na ulit yun. Hindi pinababalik. Oo. Kailangan
Pero napaso na rin ako ng mga ganyan, tagal yung... May araw na ayaw talagang kumapit. Oo. One time, pinauwi pa nga ako eh. Ganun. Binayaran ako, pero alam mo yun, parang nakakahiya. Demoralizing. Bakit ba ako ganito? Mag-iisip ko din, tutuloy ko pa ba ito? Saklap eh. Ay, teka. May papatry ako sa'yo. Sinasabi mo ayun. Nakita ko na yan eh. Nakatuloy naman. Dali Sa kable. Ito na yung mga nagpapanggap na luma eh. Nagpapanggap na luma. Bakit ang gaganda ng mga gitara? Oo nga, tsaka yung setup. Mismo. Wala, pati setup pinag-aralan ko eh. Ay, ikaw nagsisetup? Oo. Talaga? Mahal magpa-setup dito. Oo nga, di ba? Magsisetup ako, magpapasetup ako kung hindi ko kaya. Di ba pa-string magkano daw? $30+? $30. So, minsan wala pang string yan. Talaga? Plus string. Hanep Pwede. Pag wala ka palang gig, pwede mo. Hindi, nagkuhan ako dito dati nung bago lipat ako dito. Siyempre, hindi naman ako nakatugtog kaagad. So, naghahanap ako ng iba-ibang racket. Pinasok ko rin yung... Uy! Pinasok ko rin yung guitar setup. Kasi, mahilig man ako magbuting. Pero, na-discover ko rin na masarap mag-setup ng sarili mong gitara. Pag sa ibang tao, kailangan mas madetalye kayo. Sabihin mo lang ng detalye sa ano gusto mong mangyari talaga dun sa setup. Grabe to. Atay. Iba, no? Kunyan, ito si Makmal, Hudyo din, pero taga-Israel siya, taga-Jerusalem. Barkada sila. Okay. Pareho sila. Kumbaga, kung ano kayo ni Noel dati, ganun, pero sa paggawa ng gitara sila. Pero ito, si Shabat napunta dito sa LA. Siya nag-stay sa Jerusalem. Tapos, ang ginagawa niya, talagang vintage spec. Kumbaga ito kinakalaban niya tamis modern na gitara. Ito kinakalaban nito yung mga 60s, mga vintage. It's so 62. Ayun, tapos yung break, diba? Yan yung rev. Yung roll of rev. Kaya pala napabili rin si Master. Ganyan. Kaya, kasi Oo, viral. Viral. Wait, ganun. Yun. Pucha, yun, no? Nice! Yun na.
Mismo. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ang sarap ng gitara dito. Oo So, at this point, hihinga ko kayo ng yung tinatawag na pet lick. So, okay. Pet lick yung lick na lagi mong ginagawa pero hindi mo iniisip na ginagawa mo. Hindi mo na kailangan isipin. Meron akong mga... Well, basically, ending pa rin mga... blues. Ang variation na lang nun kung paano yung atake. Tapos ito natutunan ko kay Popoy, yung mga... okay. Yung mga... Okay, mahirap itab to mga ganito. Panoorin nyo na lang. Yung tapos... okay. Diba? Yan, Popoy yan. Bagal konti. Tapos, yung mga kalahati. Delicious. Sarap eh. Malinam na. So, tapos merong isa na, kunwari mga yung ganyan progression. Uy, ano yan? Oh, half full. Half full. Okay. Yung mga ganun. Yeah. Minsan mapa na lang eh. Minsan kung saan maipatak eh. Yari sa akin yan. So, slow mo kaya mamaya. So, nasa thirds and parang diminished na bastardized. Sa major 7. Tapos mahilig ako sa arpeggio. Tapos i-alter ko kung saan man. Okay. Yung mga ganun. Yan. Turo mo sa akin yung itay. Hindi ba tuturo sa akin yan? Puro. Yun. So kung saan na lang. Sige. So, dito major 7. Major 7. Okay. Yeah. Tapos pag-angat. So parang G. Pwede ko rin alter na. Okay. So, depende sa Okay. Basta jump point ko yun. Nice. Pero yung kanina yung nag-half hole ka. So, dito ko kinukuha yung kunwari kung si Galing. Pwede rin dito. Hanggang umabot ng C ulit. Okay. Parang tumataya lang yun eh. Saan pa na landing to? Yun. Yung mga ganun. So, inahalo ko na lang doon. Nice. O, ikaw, Alibon, ikaw naman nanakawan ko. Ako simple lang. Major lang. Ito, mahilig ako sa... Tapos naka-spread out lang. Turo mo sa akin Hindi ko na... Basta yun lang yung shape. Parang 1, 2, 1. Okay. 1, 2. Tapos nililipat-lipat ko yun. Ano ba? Pero puro ganun lang yung formula. Sige, ang hihirap itab eh. Basta panoorin nyo na lang yan. Ulitin nyo. So 2-1 yung... 2-1 yung format. Minsan nagtatatlo. Pero ito, lang. Major at saka minor. Pag yung... minor. Pag yung ayaw ko na mag-isip, ito na lang. Preset mode. Teka. So, yung clip video is... Tapos dito, hindi. Ito nag-iba na. Shapes ng
pagdating dito sa taas. Tapos ano na, depende na kung ano gusto, paano mo tutuloy. Ha? Pwedeng alternate. Oy. Yung mga ginagawa ni nila Look at That, di ba? Mga alternate. May kwan yan eh. Carlton din yan eh, di ba? Carlton. Doon din ata na pinulot eh. Magkapatong. Like yung... Uy, teka na. Basically, C. Okay. So, nag-umpisa ka lang. Okay. So, parang C major 7. Ito yung... Is it triad tapos bigla naging blues eh? Para siyang naging dahil dito, major 7. Oo. Yun. Galing eh. Yan. Tapos hinahalo-halo ko na lang. Nice. Tapos yung kay Livon naman is yung... Simpleng konsepto lang. Mahirap yun. Ganon? Tapos mabalik. Okay. So parang parang D yung dito sa gitna, no? Oo. Pero G siya nag... So G, kasi ibig na ganito, kaya yan. Tapos ito, C naman, C major 7, C major 9. Madumi yung tubo. Ako, papanoorin ko na lang kayo. May, ano ba yung ginawa ko lesson yan dati? Yung isang triad lang, pero parang gano'n. Pero magkapatong lang. So, bali A minor, tapos G major, tapos E minor. Okay. Pero imbis na diagonal, parang A minor, G major, tapos E minor. E minor, Okay. Yeah. So, kung sa'yo 2-1, ako 1-2. Nakabaliktad. Pampagulat lang. Kasi mula dito... Magandang exercise yan pa sa kamay. Oo. Parang kasi balance eh. Mm-hmm. Pero kung analyze nila, parang ginawa ko rin yata na A minor tapos E minor 7. Tapos, okay. Tapos basta parang gano'n. Parang isang shape tapos interchangeable na lang. Interchangeable, oo. Mamili ako sa... Hindi, pero gusto ko yung half whole? Hindi, yung approach mo ganito, arpeggio, tapos biglang magbo-blues sa gitna. Diba, parang biglang may landi eh. Yun. Biglang kakalabitin ka sa puwet. Ano yung teleserye? Ano yun? Teleserye, Lick. So, may tas yung mas rock yung ko eh. Yung roots ko sa rock. Pero nagpa-flirt ako ng jazz ng konti. Pero yung jazz. Hindi, okay lang naman din yun. Ganun din naman si Ford. Ano yan eh, blues. Tapos nag-aaral ng bap, ng jazz lines. Sa MS Carlton, puro mga blues din sila dati. Pero hindi kaya kong tumugtog ng jazz-jazzan pag ako lang mag-isa. Pag may backing track na, parang asa na ako? Hindi totoo yun. Hirap yun. Hirap eh. Kasi nung nandito si Noel noon, basta may ginam siya na backing track, Cherokee, tapos saan ang mabot eh. Diba? Parang sir, ganun talaga yung dating eh. Oo eh. Tsaka yung scales, di ba? Very precise. Oo. Kasi sa kanya, yung scale, tapos nun, kuha niya yung arpeggio lahat ng alam niya. Kaya talagang himay na himay niya yung inside and out ng scale. On the fly. Kumbaga ito ba kailangan? Gaganon lang eh, di ba? Hugot-hugot lang eh. Pero meron siyang pinakita sa akin, yung doon sa half hole. Pag
pag hinarmonize mo nga yun, yung, di ba, para sa E. Maganda yan. No? Di ba? Pero, pag tinrayad mo yun, yeah. So, ngayon, pag kinuha mo yung triads na yun, minor thirds lang na major triad. Oo. Kasi yun yung kanon eh. Hindi ko na, ano ba talaga? Minor thirds o major? Ano ba talaga? Major yung triad. Pero minor thirds yung galaw. So meron akong ginawa na kunwari sa rock na application nun, di ba? Diba? Sarap nung out. Sarap nung out, pero para sa akin, madali kong naintindihan kasi rock pa rin yung rock pa rin yung approach. So from sarap siyang gamitin sa sa kung ano man. Madali. May ginawa akong video eh. Ano yan? AC/DC ata. So pero diba? May kagano'n. Para sinungkit ka na. Bigla may nangangalabit eh. May alien na lumalabas. Pero ang dali kasi sa E, kumbaga ito, bigla akong C sharp major. C sharp major. Tapos madali ng parang lang din, parang diminished pero minor 7 yung approach. Parang gano'n eh. Kalahati buo. Pero yung lipat niya, diminished. Kaya, pero interesting din yung mga ganito eh. Kasi parang new tricks, di ba? New tricks. Parang ba, tunog-tunog lang naman yung nahanap eh. Diba? Parang yun eh, no? Pag mag-out ka, na medyo pasok pa rin. Parang yung interval niya minor third lang. Parang may napanood ako one time. Kung gusto mo, halimbawa, 2-5-1. Basta nag-dominant 7. Yung minor third na interval nun, tapos mag-dominant 7 ka pa rin na ano ba tawag dito? Na triad. Para sa akin, mas madaling nguyain yun kaysa yung mga altered na ano. Mga melodic minor. Out yun. Para sa akin. Pero yun, kasi yun pa rin naman tinatamaan niya natin nasa... Labasan na wala. Kung yun, Pat Martino. Yung concept na yun? Oo, kasi yung diminished na... Kung mag-isip siya, diminished at saka augmented. Okay. Kasi yung diminished, no? Diferensya kasi talaga. Diminished. Siniraan na lang. Hindi, yung... Sabi niya sa gitara, mas bagay ang diminished at augmented magsimula kaysa sa major and minor. Kasi yung diminished, di ba, diminished, di-divide mo yung fretboard. Tatlong diminished chord lang eh. So, basically, same notes yan. Tapos ito, tapos hanggang tatlo hanggang umulit, di ba? Ang diminished, pag magbaba ka ng isang nota sa kahit ano, meron kang dominant 7. So ito, di ba? Hindi ko naintindihan, pero sige. Hindi, ito. E diminished, no? Baba ko to. C7. Baba ko to. F sharp 7. Baba ko to. A7. Baba ko to. E flat 7. So, kaya yung sinasabi mo na mag-diminish ka every 3 frets or mag-dominant 7 every 3 frets, yun. Yun. Kasi para kumbaga dito sa isang diminish, meron kang C7, meron kang E flat 7, meron kang A7, meron kang ano isa? F sharp 7 or G flat 7. So pwede kang parang ganun. Kasi yung augmented naman,
Shit. Yan. Ang gandang chord niyan, ano? Ang ganda na. Parang question mark. Pero ito naman, pag magbaba ka ng... Major, third yung... Pag magbaba ka ng isa, major naman ang makukuha mo. So, E major, C major, first inversion, tapos... Ano to? E augmented. So, pagbaba mo to, shit. Hindi, octave na pala yan. So, tatlo lang pwede mo ibaba. So, E major, C, A flat. Oo. Ganun. Tapos pag mag-sharp ka naman, ano ba to? Ano to? Minor. Pag nag-sharp ka naman, minor. So, ito is C sharp minor, A minor, F minor. Dahil ito. Pero tatlo lang yung, kumbaga yun yung pivot points mo, yung augmented at saka diminished. Okay. Panibagong aral. Pero kung isipin mo, hack yun. Hack yun. Hack yun eh. Di ba? Kasi hindi ka na masyadong mag-iisip ng kung ano-anong skala eh. Madaya. Tamaan mo lang yung mga yung chord tones, wala na, no? Wow! Pero yun lang iniisip mo. So, yung mga ganun, yung mga research na ganun yung mas widely available na ngayon. Di ba? Kasi Google mo lang eh. Pat Martino, Symmetry of the Guitar, parang ganun yata. Tapos ang simple ng konsepto. Hindi, simple yun eh. Hindi, simple pero hindi madali. Yan. Kasi hindi naman lahat ng simple madali. Hindi, basta sa akin, basta na-enjoy mo. Hindi, oo nga. Kung hindi mo na-enjoy, di iba. Lipat ka lang na iba. Di ba? Pwede naman mag-bake ng tinapay. Pwede. Ako gumawa ako ng kimchi. Nag-bake akong tinapay. Di ba? Nagalaga ako aso. Anyway, okay, so kung ayun, marami na yan. Marami na yan. So, anyway, kung mapapanood niyo yung mga tours nila Pido at saka na Livon near you, kung kailan mo man mapanood to, siguraduhin yung panoorin sila live dahil andun yung hanggang October 25 kami, uwi kami 28, but 25 yung last leg ng tour. So, ano ba ngayon? Next natin would be... San Francisco. Cache Creek. Cache Creek. Tapos tawid kami ng San Diego. Date para baka umabot yun, di ba? Depende sa editing yan. Depende sa editing. Pero kung hindi man, kasi pag-upload naman ito, available to panoorin kahit kailan eh. Okay. So, abang kayo sa mga social media, social pages. Lagi namang nag-a-announce ng gig. Wala namang gig na hindi ina-announce. Ako lang yung tamad. Ang dami mo kayang tinutugtugan sa pero hindi ako yung nagpo-post na. Pero abangan niyo na lang. So, yung sayo ngayon, iba na yung likod mo, di ba? Shout out dun sa Livehouse Project. Sobrang talented sobrang galing ng tatlo. Si Michael Leda, si Heartcell, at saka si Pong, yung drummer. Tapos meron sila every Sunday sa Aromata. Okay. Tapos pagbalik ko ng Pilipinas, pumupunta ako doon eh. Talaga? Gitarista mo naman ako. Sarap. Tapos Black House din, di ba? Black House din. Yung mga hippie dyan. Steely Dan naman. So yun. It's usually once a month or twice a month. 19 East and another
Red Rhino, I think. Red Rhino, oh. Yun. Gusto ko manood ng Black House. Oh. Hindi ko siya pag nakauwi ulit ako. Oo, di ba? Yung mga ganun eh. Oo, yun yung mga kinalakihan ko. Oo. Eh, tapos natutugtog mo yung mga linya nung mga pinag-usapan natin kanina. Oo, actually. Sila Carlton, sila Cradle, sila Skunk. Mga go-to. Oo, di ba? Yung, alam mo yung kwento nun, yung hindi nila alam kung pasok yung adlib nila o hindi. Until marinig nila sa radyo. They record, parang yung peg, parang 4 na banda. Tapos interchange. Basta pipili sila ng 4 na set musicians. Tapos yung gitarista, ang dami sa isang kanta lang. Laki ng budget. Like yung peg. Solo lang. Yung solo na 8 guitar players yun. It's pinagpilian. Pinagpilian. I think ang huli si Graydon. Graydon, yun. Tapos, anong kanta yun yung solo ni Carlton para sa ibang kanta pero sa ibang kanta niya narinig? Finlay In. Oo. Parang nagulat siya. Parang nung marinig niya sa radyo, hindi ito yung sinuluhan ko pero yan yung solo na yun. So, tape nun eh. Wala namang, hindi naman Pro Tools yun eh. No? So, pinlayback nila sa tape yung solo ni Carlton from another song sa isang kanta. Tapos, pasok. Chinempo, tapos pasok. Pasok naman. Parang, ba't ganun? Actually, yung may kwento yung Sailing na kanta, di ba? Yung intro na orchestra. Aksidente lang pala yun. Ganun? Parang nung pinlay nila yung song, may tumugtog yun, yung ibang recording siguro. Tapos yun, may sakto, kinip na nila. Sabi ko, lusot kayo doon, ha? Ibabayad nun, eh. Diba? Ay, parang si Carlton din pala, no? Oo. Kasi bayad na yung session, eh. So, ibang kanta ginano. Oo, parang ganun. Sneaky. Ayo, ha? Tapos ikaw, Livan, side A, madalas pa rin yung gigs, di ba? Every Friday, regular kami sa 19 East. Yun. Tapos 12 Monkeys namin, madalas Wednesday kami dun eh. Okay. Every other week. Okay. Depending kung kailan kami magsisimula. Okay. O yun, so abangan niyo yung mga shows na yun kasi kailangan mapanood live. Grabe. Iba. Tapos, syempre, maraming salamat. Ay, maraming salamat. Sobrang kami nag-enjoy. Thank you. Nakarating din ako dito. Alam nyo ba, kayong dalawa ang among sa pinaka-requested. Talaga? Perfect naman kay Pido, perfect naman kay Livon. Ibayad na. Joke lang. Usapan natin. Hindi, pero yun. Enjoy. So masaya ako na bukod sa nag-enjoy tayo dito, mabibigay ko rin yung hilig ng request ng karamihan. Anyway, so gawin niyo na lahat ng magagandang gawain, like, share, subscribe, follow niyo sila, follow niyo kami. Tapos, yung mga leaks nila, nakawin nyo. Ulit-ulitin nyo itong video na to para mapag-aralan. Tapos, yan. Anyway. Bye-bye. Bye!